Alam ko kung anong tawag nila sa akin ngayon at hindi ko ide-deny. Pero walang nakakaalam kung gaano kalamig yung malaking bahay na yon bago nangyari ang lahat. Hindi ko sinadyang sirain ang pamilya namin para lang mayakap. Pero nung oras na may nagtanong kung ayos lang ako, nakalimutan ko na kung paano humindi kahit pa sa mismong tatay niya. Kung ikaw ang nasa pwesto ko, sigurado ka bang hindi mo gagawin ang pareho? Kung alam ko lang kung saan hahantong yung simpleng pag-iyak ko sa kusina nung gabing yon, sana tinakpan ko na lang nang maigi yung bibig ko. Sana umakyat na lang ako sa kwarto at nagpanggap na natutulog. Ginagawa ko naman yon araw-araw. Araw-araw akong nagpapanggap na buhay pa ako sa loob ng ancestral house nila sa Iloilo. 31 taong gulang pa lang ako noon. Peli, asawa ng isang seaman, nanay sa isang 7 taong gulang na anak. Pero pakiramdam ko, mas matanda pa ako sa mismong bahay na tinitirhan namin. Malaki yung bahay ni na Jovito, mga lumang yaman. Amoy ng lumang kahoy na nara na parang nagkukulong ng hininga. Yung mahabang lamesa sa dining room kung saan kailangan laging kumpleto ang mga pinggan kahit 3 lang naman kaming umuupo. Tapos yung malaking orasan sa sala, grabe yung tunog nun paghating gabi. Tik, tak, tik, tak. Parang pinapaalala sa'yo na tumatakbo ang oras habang ikaw, nandun lang, nakatambay, naghihintay sa wala. 8 buwan sa barko si Jovito, 2 buwan sa bahay. Sanay na dapat ako. Nung una, matiyaga pa akong nagmamarka sa kalendaryo. Yung tipong, uunahan ko pa yung alarm clock magising para lang abangan yung video call niya kasi iba yung time zone. Pero habang tumatagal, ewan ko. May mga bagay na hindi mo napapansin na nawawala na pala hanggang sa paggising mo, ubos na. Yung huling tawag niya bago nangyari ang lahat. Tandang-tanda ko pa, ang ingay ng background. Tunog ng makina ng barko na parang laging umuugong. Suot niya yung kupas na blue jacket niya na may mantsa ng langis sa manggas. Kinakausap niya ako, pero yung mga mata niya nakatingin sa labas ng kamera. Parang may ibang tao siyang tinitingnan o kinakausap. Nagpadala na ako ng pera, Feli, sabi niya. Ang bilis ng boses. Nagmamadali. Nasa account mo na. Bayaran mo na yung tuition ni Mina. Jovito, sabi ko. Nanginginig yung boses ko noon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi 3 linggo na kaming hindi nag-uusap ng matino. Pwede ba tayong mag-usap kahit 5 minutes lang? Wag muna tungkol sa pera. Nakita ko kung paano nagbago yung mukha niya. Yung buntong hininga niya na rinig sa speaker ng phone. Ano ba kasing drama yan, Feli? Pagod ako. Wala pa akong tulog. Umikot yung mata niya. Nandyan ka sa malaking bahay. Hindi ka naman nagtatrabaho. May pera ka, may naglalaba para sa'yo. Ano pa bang gusto mong ibigay ko? Ano nga ba? Hindi ko alam kung anong isasagot. Paano mo ipapaliwanag sa taong nagpapagod sa gitna ng dagat na nabubuhay ka nga, pero pakiramdam mo multo ka sa sarili mong bahay? Na yung pera sa bangko, hindi ka naman tatanungin kung kumain ka na ba? Na yung malaking bahay, mas lalong nakakabaliw pag mag-isa ka sa malaking kama, nakatingin sa kisame hanggang mag-umaga. Hindi ko alam kung ako ba talaga yung sobrang demanding o sadyang nakalimutan niya lang na may asawa siyang humihinga pa. O baka pareho. Hanggang ngayon, minsan tinatanong ko pa rin yung sarili ko. Kasalanan ba yung maghanap ng atensyon sa asawa mo? Bago pa ako makasagot, namatay na yung linya. Nawala yung signal daw. O baka pinatay niya. Hindi ko na inalam. Binaba ko yung phone sa ibabaw ng malamig na marmol ng mesa. Gabi na noon.
Umuulan sa Iloilo. Nakatulog na si Mina sa taas. Si Aling Salve, yung matandang kasambahay na parang laging nakamasid sa bawat galaw ko, siguro nasa kwarto na rin niya. Naiwan akong nakaupo sa tapat ng hapunan ko na kanina pa lumamig. Hindi ko magawang isubo. Nakatingin lang ako sa mga kamay ko. Unti-unti, tumulo yung luha ko. Walang tunog. Sanay akong umiyak ng walang tunog. Nakakahiya kasing marinig ng ibang tao sa bahay na yon na nagrereklamo ako, gayong ang swerte-swerte ko raw sa asawa ko. Tapos, may narinig akong yabag. Mga hakbang na halos walang ingay. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Si Don Severino, tatay ni Jovito. Simula nang mamatay yung biyenan kong babae, naging parang anino na lang din si Don Severino sa bahay na yon. Biyudo. 58 taong gulang. Dati takot ako sa kanya. Ang tahimik kasi. Laging nakakunot yung pagitan ng mga kilay niya. Parang laging may malalim na iniisip o may pinapagalitan sa isip niya. Pag dumadaan siya, amoy white flower ointment, tsaka amoy ng lumang papel mula sa mga libro niya. Tsaka yung tsinelas niya. Dambuhan sadting, sinasadya niyang ipaanod lang sa sahig para hindi gumawa ng ingay. Pinunasan ko agad yung mga mata ko. Umayos ako ng upo. Bawal ang mahina sa harap ng pamilya nila. Papa, sabi ko, medyo garalgal pa yung boses. May kailangan po ba kayo? Ipagtitimpla ko kayo ng kape? Hindi siya sumagot. Naramdaman ko na lang na tumigil siya sa gilid ko. Nakatayo lang siya doon. Hawak yung baso ng tubig. Nung naglakas loob akong iangat yung paningin ko, para tingnan siya. Akala ko magagalit siya. Akala ko sasabihin niyang para akong bata. Pero iba yung nakita ko sa mga mata niya nung gabing yon. Wala yung kunot sa noo niya. Nakatingin siya sa akin, hindi bilang manugang niya, kundi bilang isang taong nakakaintindi kung gaano kasakit yung tahimik na bahay. Tumingin siya sa malamig kong pagkain, tapos sa telepono ko, tapos sa mga mata kong pugto. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may nakakita sa akin. May nakapansin na andun ako. At yun ang pinakamapanganib na pwedeng mangyari sa isang taong uhaw na uhaw sa pagmamahal. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umalis. Sa halip, hinila niya yung upuan sa tapat ko at dahan-dahang naupo. Doon ko napansin yung mga kamay niya. Magaspang, maraming ugat na nakaumbok, at may mga batik-batik na ng katandaan, pero matatag. Hawak niya pa rin yung baso ng tubig, pero hindi siya umiinom. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ka pa kumakain, Feli, sabi niya. Ang lalim ng boses niya, parang galing sa ilalim ng lupa, pero may kakaibang lambot. Busog pa po ako, Papa. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling ko. Inayos ko yung buhok ko. Pilit itinatago yung mukha ko na alam kong namumula na sa iyak. Alam ko kung kailan masama ang pakiramdam ng tao at kung kailan masama ang loob. Sagot niya. May tipid na ngiti sa labi niya. Yung klase ng ngiti na hindi mo malaman kung nakikiramay o sadyang alam na niya ang lahat. Ganyan din ang biyenan mo noon. Pagkatapos naming mag-away, uupo siya rito, titingnan yung pagkain, pero hindi susubo. Maghihintay na suyuin ko. Tumigil siya sandali, tapos tumingin sa kawalan. Pero si Jovito, hindi siya tulad ko. Masyadong matigas ang ulo ng batang yon. Masyadong bilib sa sarili dahil siya ang nagpapadala ng pera. Nagulat ako. Hindi ko akalain na sasabihin niya yon tungkol sa sarili niyang anak.
Sa bahay na to, si Jovito ang hari. Siya ang provider. Lahat kami. Parang nakadepende sa padala niya. Pero heto ang tatay niya. Binabasag yung ilusyong yon sa harap ko. Huwag mong uubusin ang sarili mo sa kakahintay sa taong hindi marunong lumingon, Feli. Dagdag niya. Doon na ako tuluyang bumigay. Hindi ko na napigilan yung hagulhol ko. Para akong batang nawawala na biglang nahanap ng magulang. Pero mali eh. Hindi ko siya magulang. Biyenan ko siya. Pero sa sandaling yon, siya lang ang tanging tao sa mundo na nakakita sa butas sa puso ko. Tumayo siya. Akala ko aalis na siya dahil naiilang sa iyak ko. Pero lumapit siya sa akin. Naramdaman ko yung kamay niya sa balikat ko. Mabigat. Mainit. Amoy white flower at lumang kahoy. Isang simpleng haplos lang yon. Haplos ng isang biyenan na umaalos sa manugang. Pero bakit ganon? Bakit parang may kuryenteng gumapang sa likod ko? Bakit sa halip na lumayo ako, parang gusto ko pang sumandal sa kanya? Tahan na, bulong niya. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa sa bahay na to. Nung gabing yon, hindi na kami nag-usap pa. Pero bago siya pumasok sa kwarto niya, lumingon siya ulit. Yung tingin na yon, hindi ko makalimutan. Hindi yon tingin ng isang tatay. May iba pang nandoon. Isang klase ng pagkilala na pareho kaming uhaw. Pareho kaming kinakalawang sa loob ng napakagandang bahay na to. Simula noon, nagbago ang lahat. Naging pansinin na ako sa mga maliliit na bagay. Napansin ko na tuwing umaga, bago ako magising, may nakahanda ng mainit na tubig para sa kape ko. Hindi si Aling Salve ang gumagawa nun. Alam ko. Kasi si Aling Salve, 7:00 na kung bumaba. Pero ang kape ko, laging mainit na pagpatak ng 6:00. Napansin ko rin na yung bintana sa kwarto namin ni Jovito na laging maingay pag humahangin, biglang naging tahimik. Nakita ko na lang isang hapon si Papa, may hawak na langis at martilyo, inaayos yung mga bisagra. Papa, bakit kayo ang gumagawa niyan? Pwede naman nating ipagawa sa labas, sabi ko habang pinapanood siyang magtrabaho. Nakasuot lang siya ng sando at doon ko nakita na kahit malapit na siyang mag-60, malakas pa rin ang katawan niya. May mga muscles pa rin siya sa braso na galing sa pagtatrabaho sa bukid nung kabataan niya. Maliit na bagay lang to, Feli. Ayokong hindi ka nakakatulog ng maigi dahil sa ingay. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Pero nakita ko yung bahagyang pamumula ng tenga niya. Isang araw, nagkasakit ako. Trangkaso. Siguro dahil na rin sa pagod at stress sa pag-aalaga kay Mina habang mag-isa. Nakahiga lang ako sa kwarto, nanginginig sa ginaw kahit tirik na tirik ang araw sa labas. Pumasok si Papa sa kwarto. May dalang tray. May sopas, may tubig, at may gamot. Si Aling Salve po. Tanong ko. Pilit na bumabangon. Pinapunta ko sa palengke. Marami raw kailangang bilhin, sabi niya. Umupo siya sa gilid ng kama ko. Sobrang lapit niya. Huwag ka nang bumangon. Ako na. Kinuha niya yung kutsara at dahan-dahang hinipan yung sopas bago itinapat sa bibig ko. Hiyang-hiya ako. Papa, kaya ko naman po. Hayaan mo muna ako, Feli, sabi niya. At sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Hayaan mo namang may mag-alaga sa'yo kahit ngayon lang. Yung boses niya, parang haplos. Yung sopas na pinakain niya sa akin, yun na yata ang pinakamasarap na nakain ko sa buong buhay ko. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa pag-iingat niya sa bawat subo. Sa bawat dampi ng kutsara sa labi ko, parang may natutunaw na yelo sa loob ko. Pagkatapos kong kumain,
Kumuha siya ng bimpo at planggana ng maligamgam na tubig. Papa, ano pong gagawin niyo? Tanong ko. Kinakabahan na. Pupunasan kita. Mataas pa ang lagnat mo. Simple niyang sagot. Pero hindi na ako nakapagtalo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ko. Pinunasan niya yon ng napakaingat. Parang humahawak ng mamahaling porselana. Mula sa palad, hanggang sa braso, hanggang sa leeg. Ramdam ko yung magaspang niyang palad sa pamamagitan ng basang bimpo. Pikit mata lang ako. Pinipigilan ang sarili kong huminga ng malalim. Alam kong mali. Alam ng buong pagkatao ko na hindi dapat ganito ang nararamdaman ko sa tatay ng asawa ko. Pero nung mga sandaling yon, nung dumampi yung kamay niya sa noo ko para tingnan ang init ko, nawala lahat ng logic ko. Ang natira na lang ay yung gutom ko sa kalinga. Yung uhaw ko na maramdamang mahalaga ako. Bumaba yung kamay niya mula sa noo ko, papunta sa pisngi ko. Hindi na bimpo ang gamit niya. Ang likod na ng palad niya. Feli, bulong niya. Napakaikli. Pero parang isang buong kabanata ng pag-amin yung narinig ko sa pagbigkas niya ng pangalan ko. Nanatili yung kamay niya doon. Doon. Hindi ko inilayo ang muka ko. Sa halip, bahagya akong sumandal sa palad niya. Doon ko naramdaman yung panginginig ng mga daliri niya. Takot din siya. Alam din niyang papunta na kami sa bangin. Pero wala sa aming gustong umurong. Ewan ko kung gaano kami katagal na ganun. Ang tanging naririnig ko lang ay yung tibok ng puso ko na parang gustong tumakas sa dibdib ko. Pero biglang may narinig kaming kalansing sa ibaba. Ang gate. Bumukas ang gate. Mama! Lolo! Nandito na po si Aling Salve! Sigaw ni Mina mula sa baba. Biglang bumitaw si Papa. Tumayo siya ng mabilis. Halos mabuwal pa yung upuan. Inayos niya yung tray. Hindi tumitingin sa akin. Yung mukha niya, bumalik sa pagiging seryoso. Sa pagiging Don Severino na kilala ng lahat. Magpahinga ka na. Inumin mo yung gamot, sabi niya. Bago nagmamadaling lumabas ng kwarto. Naiwan akong nakatulala sa pinto. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Pero hindi na dahil sa lagnat. Kundi dahil sa katotohanang kanina lang, sa loob ng kwartong yon, may isang hangganan kaming nilampasan na hinding-hindi na namin mababalikan. At ang mas nakakatakot, hindi ako nagsisisi. Kinagabihan, tumawag si Jovito. Video call. Masaya ang boses niya. Feli, may good news ako, sabi niya. Nakangiti sa screen. May bago kaming kontrata. Baka mapaaga ang uwi ko. Sorpresa sana. Pero hindi ko na matiis. Dapat masaya ako. Dapat ito yung hinihintay ko. Pero bakit ang unang naramdaman ko ay takot? Bakit parang gusto kong sabihin sa kanya na huwag muna? Na huwag siyang babalik? Tumingin ako sa labas ng pinto ng kwarto ko. Nakita ko ang anino ni Papa na dumadaan sa pasilyo. Huminto siya sandali sa tapat ng pinto ko. Hindi pumasok, hindi kumatok. Tumigil lang siya. At alam kong naririnig niya ang boses ng anak niya mula sa phone ko. Feli, andyan ka pa ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Jovito. Andito ako. Sagot ko. Pilit nang ngumingiti sa asawa ko habang ang mga mata ko ay nakapako sa anino sa labas ng pinto. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Sige, magpahinga ka na. Magkikita na tayo sa susunod na buwan. I love you, sabi niya bago pinatay ang tawag. I love you. 3 salita na dapat ay nagpapakalma sa akin. Pero ngayon, parang mga latay ng latigo sa konsensya ko. Pagkamatay ng screen, narinig ko ang mahinang boses ni Papa
mula sa labas. Isang bulong na ako lang ang makakarinig. Darating na siya. Doon ko nalaman. Hindi na lang ito basta pagkakaibigan o pag-aalaga. Ito ay isang sikretong nagsisimula ng sumunog sa aming dalawa. Isang sikreto na kapag nalaman ng mundo ay sisira sa lahat. Pero sa kabila ng takot, may isang parte sa akin na naghahanap pa rin sa haplos ng magaspang niyang kamay. Andun na kami sa punto na wala nang balikan. At alam kong sa bawat araw na lumilipas bago ang pag-uwi ni Jovito, lalong nagiging mapanganib ang bawat tingin, ang bawat bulong, ang bawat sandaling kaming dalawa lang ang gising sa malaking bahay na yon. Nahuli ko ang sarili kong nakatingin sa salamin. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Ito ba yung tapat na asawa? Ito ba yung mabuting nanay? O ito yung babaeng handang sumugal sa apoy para lang maramdamang buhay siya? Hindi ko pa alam noon na ang apoy na to, hindi lang kami ang tutupukin. Pati ang anak ko, pati ang dangal ng pamilya Almeda, lahat yon ay nakataya na sa bawat hakbang na ginagawa namin ni Papa palapit sa isa't isa. Pagkatapos ng gabing yon, naging iba na ang hangin sa loob ng bahay. Parang bawat sulok, may mga matang nakatingin. O baka konsensya ko lang yon. Alam nyo yung pakiramdam na may itinatago kayong napakalaking bagay, tapos kailangan nyong magpanggap na normal ang lahat? Yung tuwing kakain kami ng almusal, kailangang diretso ang tingin ko sa plato. Kailangang boses manugang pa rin ang itatawag ko kay Papa. Papa, kape niyo po. Papa, gusto niyo po ba ng prutas? Pero sa ilalim ng lamesa kapag nagkakadampian ang mga tuhod namin, aksidente man o hindi, parang napapaso ako. At ang nakakatakot, hindi ako lumalayo. Hinahayaan ko lang. Si Aling Salve, doon ako kinakabahan. Ang talim ng mga mata ng matandang yon. Isang hapon, habang nagtutupi ako ng mga damit sa sala, napansin kong nakatitig siya sa akin. Hindi siya gumagalaw. Hawak lang niya yung walis tambo. Pero yung tingin niya, parang binabasa niya pati yung dumi sa kaluluwa ko. Feli, tawag niya. Ang lamig ng boses niya. Po, Aling Salve? Tanong ko. Hindi tumitingin. Napansin ko lang. Ang aga-aga mo nang magising nitong mga nakaraang araw. At si Don Severino, parang bumabata ang itsura. Madalas nang nakangiti. Huminto ang kamay ko sa pagtupi ng t-shirt ni Jovito. Siguro po dahil malapit nang umuwi si Jovito. Masaya lang po ang pamilya. Tumawa siya ng maikli. Yung tawang walang saya. Sana nga. Sana nga dahil lang yon sa pag-uwi ni Jovito. Kasi alam mo, Feli, sa bahay na to, kahit ang mga pader ay may tenga. At ang mga anino, hindi marunong magtago ng sikreto. Pagkaalis niya, napaupo ako sa sofa. Nanginginig ang mga daliri ko. Alam niya. Ramdam ko. Alam niya. Pero wala siyang ebidensya. O baka hinihintay niya lang kaming magkamali. Pero kahit anong takot ko, parang may kung anong magnet na humihila sa akin palapit kay Papa. Isang gabi, nung tulog na si Mina at wala na si Aling Salve sa baba, lumabas ako para kumuha ng tubig. Nakita ko si Papa sa veranda, nakatingin sa ulan. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya nang hindi lumingon. Hindi po ako makatulog, sabi ko. Lumapit ako sa tabi niya pero may distansya. Iniisip ko po yung pag-uwi ni Jovito. Humarap siya sa akin. Sa dilim ng beranda, yung mga mata niya lang ang kumikinang. Natatakot ka ba? Dapat po ba? Balik na tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa pagkakataong ito, hindi lang haplos. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit.
Yung parang ayaw na niyang bumitaw habang buhay. Feli, kung pwede lang sanang ibalik ang panahon. Kung pwede lang sanang hindi ako ang tatay niya. O kung sana, hindi siya ang napangasawa mo. Pero nangyari na po ang lahat, Papa. Bulong ko. Mali ito. Alam nating dalawa na mali ito. Alam ko, Nan. Sabi niya, lumalapit ang mukha niya sa akin. Amoy tabako siya at amoy ulan. Pero sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang naramdaman na hindi ako nag-iisa. Ngayon ko lang naramdaman na may nagmamahal sa akin, hindi dahil kailangan nila ang pera ko, kundi dahil sa kung sino ako. Doon ako natalo. Yung mga salitang yon, yun din ang nararamdaman ko. Pareho kaming mga ligaw na kaluluwa sa ilalim ng iisang bubong. Dahan-dahan, naramdaman ko ang labi niya sa noo ko, pababa sa ilong ko. Hanggang sa naramdaman ko na ang hininga niya sa labi ko. Pumikit ako. Hinihintay ko yung boses sa isip ko na sabing, "Tumakbo ka, Feli. Layuan mo siya." Pero ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na buhos ng ulan at ang mabilis na kabog ng puso ko. Nung sandaling magdampi ang mga labi namin, para akong nahuhulog sa isang madilim na balon. Masarap pero nakakatakot. Puno ng pagsisisi pero puno rin ng pananabik. Nakalimutan ko si Jovito. Nakalimutan ko si Mina. Nakalimutan ko ang mundo. Ang naramdaman ko lang ay ang init ng katawan niya sa gitna ng malamig na gabi. Pero bago pa lumalim ang lahat, biglang may narinig kaming kakaluskos sa loob. Agad kaming naghiwalay. Halos matumba ako sa kaba. Nakita ko si Mina, nakatayo sa may pinto ng veranda. Kinukuskos ang mga mata niya. Hawak niya yung luma niyang teddy bear. "Mama, Lolo, bakit po kayo gising?" Tanong niya. Inaantok pa. Hindi ako makapagsalita. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Si Papa ang sumagot. Ang bilis niyang nakabawi, parang walang nangyari. Mina, uminom lang kami ng tubig ni Mama mo. Mainit kasi sa loob, kaya lumabas muna kami para magpahangin, sabi ni Papa. Ang kalmado ng boses niya, pero nakita ko kung paano niya itinago ang nanginginig niyang kamay sa bulsa ng suot niyang robe. "Akala ko po nag-aaway kayo," sabi ni Mina. Lumapit siya sa akin at niyakap ang binti ko. "Huwag po kayong mag-aaway, ha? Kasi uuwi na si Papa," sabi niya. "Magiging happy family na tayo pag uwi niya." Happy family. Parang sinaksak ang puso ko sa sinabi ng anak ko. Tiningnan ko si Papa. Nakatingin din siya sa akin at nakita ko sa mga mata niya ang parehong sakit na nararamdaman ko. Yung sakit ng katotohanan na ang kaligayahang nahanap naming dalawa ay ang mismong sisira sa pangarap ng batang nasa harap namin. "Opo, baby. Hindi kami nag-aaway ni Lolo," sabi ko. Binuhat ko si Mina kahit nangangatog ang mga tuhod ko. "Tara na, balik na tayo sa kwarto. Matulog na tayo." Habang paakyat kami sa hagdan, lumingon ako sa baba. Nakatayo pa rin si Papa sa veranda. Mag-isa sa dilim. Mukha siyang matandang lalong tumanda. Mukha siyang taong kakatapos lang pumatay ng sarili niyang dangal. Pagdating sa kwarto, hinalikan ko si Mina sa noo. Pagkahiga niya, tumitig ako sa kawalan. Ilang linggo na lang, uuwi na si Jovito. Darating na ang asawa ko. Ang tunay na nagmamay-ari ng bahay na to. Ang tunay na nagmamay-ari sa akin. Paano ko siya titingnan sa mata? Paano ko siya hahalikan kung ang labi ko ay may bakas pa ng labi ng sarili niyang ama? At ang pinakamasakit na tanong na hindi ko masagot-sagot hanggang ngayon. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na ibalik ang oras nung gabing yon sa beranda, lalayo ba ako? O hahayaan ko pa ring lamunin ako ng apoy? Hindi ko alam.
Ang alam ko lang, sa bawat pagpikit ko, ang nararamdaman ko pa rin ay ang init ng kamay ni Papa. At yun ang pinakamabigat na kasalanang dadalhin ko hanggang sa huling hininga ko. Kinabukasan, maagang umalis si Papa. Sabi niya, may pupuntahan lang daw siyang seminar ng mga senior citizens sa kabilang bayan. Pero alam ko, umiiwas lang siya. Umiiwas siya sa akin. Or baka umiiwas siya sa sarili niya. Naiwan ako sa bahay kasama si Aling Salve. Habang nagluluto ako ng tanghalian, lumapit siya sa akin. May inabot siyang isang pirasong papel. Nahulog ito sa bulsa ng bathrobe ni Don Severino kaninang nilalabhan ko. Sabi niya, kinuha ko yung papel. Luma na yon, medyo gusot-gusot. Binuksan ko at binasa ang nakasulat. Patawarin mo ako, pero hindi ko na kayang labanan ang nararamdaman ko. Sa tuwing nakikita kita, nakikita ko ang lahat ng nawala sa akin. At mas masakit isipin na kailangan nating magpanggap na wala lang ang lahat. Walang pangalan kung para kanino. Pero alam ko, alam na alam ko. Tiningnan ko si Aling Salve. Nakatingin lang siya sa akin, walang emosyon ang muka. Peli, sabi niya. May mga apoy na kapag hindi mo pinatay habang maliit pa, ay susunog sa buong kabahayan. Siguraduhin mo lang na handa kang mawalan ng lahat kapag hinayaan mo yang lumaki. Hindi ako nakasagot. Pinanood ko lang siyang lumakad palayo. Hawak-hawak ko yung papel. Naramdaman ko ang unti-unting pagtulo ng luha ko sa sulat. Ito na ba yung simula ng katapusan namin? O ito yung hudyat na wala na kaming magagawa, kundi hayaang tupukin kami ng apoy na kami rin ang gumawa? Dahil sa bawat segundong dumadaan, lalong bumibilis ang oras. At sa bawat tiktak ng malaking orasan sa sala, nararamdaman ko ang papalapit na bagyong dala ng pagbabalik ni Jovito. Isang bagyong walang ititira sa aming lahat. 2 linggo. Yun na lang ang natitirang oras bago ang pag-uwi ni Jovito. Para akong bilanggo na nagbibilang ng mga araw bago ang sentensya. Pero ang masama rito, ako yung bilanggo na ayaw lumabas sa selda. Kasi sa loob ng seldang to, nahanap ko yung kalayaang hindi ko naramdaman sa labas. Si Papa, naging mailap siya pagbalik niya galing sa kabilang bayan. Pero hindi yung mailap na galit. Mailap na parang natatakot din siyang masunog. Pero tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, naririnig ko ang yabag niya sa tapat ng pinto ko. Titigil siya. Sandali lang. Tapos lalakad na ulit. Sapat na yon para malaman kong iniisip niya rin ako. Hanggang sa dumating yung gabi ng bago ang pista ni San Juan. Napakalakas ng bao. Yung ulan sa Iloilo nung gabing yon. Parang gustong gibain yung bubong ng ancestral house. Biglang namatay ang ilaw. Brown out. Nakakatakot yung dilim sa loob ng malaking bahay. Parang yung mga anino ng mga lumang gamit ay unti-unting lumalapit sa akin. Pumunta ako sa maliit na oratoryo. Yung silid-dasalan namin sa dulo ng pasilyo. May mga rebulto doon ng mga santo. Mabango ang amoy ng sampagita at kandila. Doon ako pumupunta kapag hindi ko na kaya yung bigat ng konsensya ko. Nakita ko si Papa doon. Nakaluhod siya pero hindi siya nagdarasal. Nakatingin lang siya sa krus. Hawak niya yung lumang rosaryo niya na yari sa kahoy. Papa! Bulong ko. Lumingon siya. Sa liwanag ng isang maliit na kandila, nakita ko ang pagod sa mukha niya. Peli, hindi ako makatulog. Ang gulo ng isip ko. Lumapit ako sa kanya. Umupo ako sa tabi niya sa sahig. Natatakot po ba kayo sa pag-uwi ni Jovito? Humarap siya sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko. Malamig yung kamay niya. Pero yung tingin niya, punong-puno ng init. Natatakot ako para sa'yo, Feli.
Kasi ako, matanda na ako. Wala na akong dangal na mawawala. Pero ikaw, may buhay ka pa. May anak ka. Wala na rin po akong dangal, Papa. Sabi ko, tumulo na naman yung luha ko. Nawala na lahat yon nung sandaling naramdaman kong mas masaya ako sa piling nyo kaysa sa piling ng sarili kong asawa. Yinakap niya ako. Mahigpit. Yung yakap na parang ayaw na akong pakawalan sa gitna ng bao. Doon sa loob ng silid-dasalan, sa harap ng mga santo, naramdaman ko yung pinakamatinding halo ng langit at impyerno. Nasa gitna kami ng ganoong sitwasyon nang biglang, blag. Narinig namin ang malakas na pagbukas ng gate sa labas. Yung bakal na gate na maingay tuwing binubuksan. Kasunod nun ang tunog ng makina ng sasakyan. Sino yon? Bulong ni Papa, agad siyang bumitaw sa akin. Nanigas ako. Alam ko yung tunog na yon. Hindi dapat siya ngayon. Sabi niya sa susunod na linggo pa. Sabi niya sorpresa. Jovito, bulong ko. Parang nawalan ako ng hininga. Magtago ka, sabi ni Papa. Itinulak niya ako ng bahagya. Pumunta ka sa likod, sa may lumang bodega. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Pero Papa, gawin mo na, Feli. Nagmamadali akong lumabas sa gilid ng oratoryo. Dumaan ako sa madilim na pasilyo, papunta sa bodega. Halos madapa ako sa kaba. Rinig na rinig ko ang boses ni Jovito mula sa sala. Surprise! Nanay! Papa! Feli! Masaya niyang sigaw. Andito na ako! Bakit ang dilim dito? Napatakip ako ng bibig. Nakasilip ako sa maliit na siwang ng pinto ng bodega. Nakita ko si Jovito. Basang-basa ng ulan. Suot yung jacket niyang panlayag. Hawak niya si Mina na bagong gising at kinukuskos ang mga mata. Jovito, anak, bakit hindi ka nagpasabi? Narinig ko ang boses ni Don Severino. Lumabas siya mula sa oratoryo. Kalmado ang boses, pero kitang-kita ko ang panginginig ng mga balikat niya. Gusto ko kayong isurprise pa. Ang aga natapos ng kargamento namin eh. Sabi ni Jovito, ibinaba niya si Mina. Nasaan si Feli? Feli, babe. Hinanap ako ni Jovito. Pumunta siya sa dining room. Pumasok siya sa kusina. Pa, bakit may 2 tasa ng tsaa dito sa lamesa? Tanong ni Jovito. Tumigil ang tibok ng puso ko. Naiwan namin yung mga tasa sa oratoryo bago kami naghiwalay. O baka sa kusina nung hapon. Hindi ko na matandaan. Uminom kami ni Aling Salve kanina, sagot ni Papa. At bakit may balabal ng babae dito sa upuan niyo pa? Tanong ulit ni Jovito. Ramdam ko ang pagbabago sa tono ng boses niya. Matalas ang pakiramdam ni Jovito. Bilang seaman, sanay siyang magmasid sa paligid. Lumalapit si Jovito sa direksyon ng bodega kung nasaan ako. Bawat yapak niya, parang hatol ng kamatayan sa akin. Feli, andito ka ba? Hawak na ni Jovito ang doorknob ng bodega. Pumikit ako. Nagdasal ako na sana lamunin na lang ako ng lupa. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto, nasa taas siya, Jovito, boses ni Aling Salve. Lumitaw siya sa dulo ng pasilyo. May hawak na kandila. Ang mukha niya, parang bato. Walang emosyon. Kanina pa siya natutulog. Masama ang pakiramdam. Huwag mo muna siyang gisingin, sabi ni Aling Salve habang nakatingin ng diretso, hindi kay Jovito, kundi sa pinto ng bodega kung nasaan ako. Ganun ba? Sabi ni Jovito. Bumitaw siya sa pinto. Sige, aakyat na lang ako. Gusto ko na siyang makita. Narinig ko ang yabag ni Jovito paakyat ng hagdan. Kasunod niya si Mina. Nung mawala na sila, lumabas si Papa mula sa dilim. Tiningnan niya si Aling Salve. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Pero alam ko, mula sa sandaling yon,
Hawak na ni Aling Salve ang leeg naming dalawa. Lumapit sa akin si Aling Salve. Itinapat niya yung kandila sa mukha ko. Swerte mo ngayon, Feli, bulong niya. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo kayang magtago sa loob ng bahay na habang ang asawa mo ay nasa kabilang kwarto lang? Hindi ako makasagot. Pinanood ko si Papa na lumingon sa akin bago siya pumasok sa sarili niyang kwarto. Yung tingin niya, punong-puno ng takot at pagsisisi. Ito na ang pinakamasakit na bahagi. Umuwi na ang asawa ko, pero ang puso ko, ang kaluluwa ko, at ang mga alaala ng haplos ko, naiwan sa tatay niya. Paano ako hihiga sa tabi ni Jovito ngayong gabi? Paano ko hahayaang hawakan niya ako kung ang bawat parte ng katawan ko ay naghahanap sa ibang tao? Sa dilim ng bodega, habang naririnig ko ang tawanan ni Jovito at Mina sa taas, napaupo ako sa sahig. Doon ko napagtanto. Ang pagbabalik ni Jovito ay hindi ang katapusan ng problema namin. Ito pa lang ang simula ng isang impyernong kami mismo ang gumawa. At sa bawat ngiti ni Jovito sa akin bukas, alam ko, bawat isa nun ay parang patalim na unti-unting kakatay sa huling natitirang piraso ng pagkatao ko. Gusto ko nang sumigaw. Gusto ko nang aminin ang lahat. Pero kapag ginawa ko yon, alam kong hindi lang ako ang masisira. Masisira si Mina. Masisira si Papa. Kaya kahit masakit, kailangan kong magpanggap. Kailangan kong bumalik sa taas. Kailangan kong yakapin ang asawa ko. Habang iniisip ang amoy ng biyenan ko. Lord, patawarin niyo po ako. Pero bakit kahit alam kong mali, pakiramdam ko ay doon lang ako naging tama. Umakyat ako sa hagdan na parang bawat baitang ay gawa sa bubog. Pakiramdam ko, bawat tunog ng narra sa ilalim ng paa ko ay sumisigaw ng Judas, traidor. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, bumungad sa akin ang amoy na dati ay nagpapakalma sa akin. Amoy ng langis, alat ng dagat, at lumang jacket. Amoy ni Jovito. Pero nung gabing yon, nasusuka ako sa amoy na yon. Nakasandal si Jovito sa headboard ng kama. Karga pa rin si Mina na nakatulog na ulit. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya. Yung ngiting walang mali siya. Yung ngiting nagpapasalamat dahil sa wakas, nakauwi na siya. Babe, bulong niya. Sabi ni Aling Salve, masama daw ang pakiramdam mo. Okay ka na ba? Lumapit ako. Bawat hakbang ay parang paglapit sa sarili kong bitayan. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Yung kamay na ilang minuto lang ang nakakaraan ay hawak-hawak ni Papa sa oratoryo. Medyo nahihilo lang ako, sabi ko. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hinalikan niya ako sa noo. Patawad kung na-surprise kita. Gusto lang talaga kitang makasama agad. Miss na miss kita, Feli. Kayo ni Mina. Yinakap niya ako. Isinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya. Hindi dahil sa mahal ko siya, kundi dahil ayokong makita niya ang mga mata ko. Habang nakayakap ako sa asawa ko, ang tanging naiisip ko ay ang init ng yakap ng tatay niya. Ang bango ng hininga ni Jovito ay hindi sapat para takpan ang alaala ng amoy ng tabako ni Papa. I love you, Feli, bulong ni Jovito. Hindi ako nakasagot. Paano mo sasabihing, I love you too, kung ang puso mo ay nahati na at ang kalahati ay nasa kabilang kwarto lang, nakikinig sa bawat galaw nyo. Kinabukasan, nagsimula ang 3 buwan na parang isang mahabang bangungot. Nagpasya si Jovito na mag-leave ng matagal. Gusto niya raw bumawi. Gusto niyang maging perfect husband. Pero ang bawat pagbawi niya ay parang sampal sa akin.
Nagluluto siya ng almusal. Dinadala niya si Mina sa school. Nag-aayos siya ng mga gamit sa bahay. At sa bawat kilos niya, laging nandoon si Papa. Nakaupo sa dulo ng lamesa, nagbabasa ng dyaryo, nagtatago sa likod ng mga balita. Ang hirap. Yung kailangan naming mag-usap na parang normal. Pa, tikman mo tong luto ko. Mas masarap na sa luto ni Feli. Biro ni Jovito habang nag-aalmusal kami. Tumingin si Papa kay Jovito, tapos sandaling sulyap sa akin. Masarap nga, anak. Marunong ka na. Siyempre pa. Kailangan kong galingan para hindi na maghanap ng iba. Tong si Feli habang wala ako. Tawa ni Jovito. Muntik ko nang mabitawan ang tinidor ko. Nanigas si Papa. Yung katahimikan na sumunod sa biro ni Jovito ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa hangin. Bakit, babe? Bakit namumutla ka? Tanong ni Jovito, nakatitig na sa akin. Ha? Wala. Hindi ko lang nagustuhan yung biro mo. Sabi ko, pilit na kumukuha ng tubig. Yung biro lang naman, Feli. Masyado ka namang seryoso. Sabi ni Jovito. Pero sa pagkakataong to, wala nang tawa sa mga mata niya. May kung anong suspisya na nagsisimulang mabuo doon. Hindi tanga si Jovito. Alam kong napapansin niya. Napapansin niya na tuwing nag-uusap kami ni Papa, laging maikli ang sagot ko. Napapansin niya na tuwing papasok si Papa sa kwarto, agad akong lumalabas. Napapansin niya ang tensyong hindi maipaliwanag at si Aling Salve. Parang anino siya sa bawat sulok. Hindi siya nagsasalita. Pero ang bawat kalansing ng baso niya, ang bawat pagwawalis niya, ay parang babala. Isang hapon, nakita ko si Jovito sa sala. Hawak yung lumang cellphone ko. Yung cellphone na hindi ko na ginagamit, pero andun pa rin ang lahat ng messages. Babe, bakit andito tong luma mong phone? Lowbat na. Chinarge ko lang. Sabi niya. Ang tono ng boses niya ay parang normal. Pero ang mga kamay niya ay nanginginig. Wala yan. Mga lumang pictures lang ni Mina ang andyan. Sabi ko, akmang kukunin ko ang phone, pero inilayo niya. May mga messages dito, Feli. Hindi nakasave yung pangalan. Sabi ni Jovito. Hinarap niya sa akin ang screen. Huwag tayong magkita muna. Mapanganib. Salamat sa pag-alaga sa akin nung gabing yon. Hindi ko na alam kung paano tumingin sa kanya nang hindi ka naiisip. Tumigil ang mundo ko. Nakalimutan kong i-delete. Sa sobrang taranta ko nung gabing dumating siya, nakalimutan ko ang lahat. Sino to, Feli? Tanong ni Jovito. Ang boses niya ay mahina, pero punong-puno ng galit na pilit niyang pinipigilan. Sino tong hindi mo masave ang pangalan? Sino tong kailangan mong pagtaguan? Jovito, lumang messages na yan. Noon pa yan nung nag-away tayo. Huwag mo akong gawing gago, Feli, sigaw niya. Nagising si Mina sa taas at nagsimulang umiyak. 5 araw pa lang ang nakakalipas nung huling message na, To, sino to? Sa gitna ng sigawan, bumaba si Papa mula sa hagdan. Nakasuot siya ng barong, mukhang galing sa simbahan. Anong nangyayari dito? Tanong ni Papa. Ang boses niya ay awtoridad, pero bakas ang kaba. Pa, tignan mo to. May lalaki si Feli. Itinaas ni Jovito ang cellphone. May lalaking nagte-text sa kanya. Sinasabi sa kanya na huwag kaming magkita muna. Tumingin si Papa sa cellphone, tapos tumingin sa akin. Nakita ko ang pakiusap sa mga mata niya. Alam kong pareho naming iniisip, dito na ba matatapos ang lahat? Anak, baka nagkakamali ka lang. Baka maling numero lang yan, sabi ni Papa. Lumapit siya para hawakan ang balikat ni Jovito. Maling numero? Pa, basahin mo!
Salamat sa pag-alaga sa akin nung gabing yon. Sino ang nag-alaga sa kanya nung may sakit siya habang wala ako? Sino? Tumingin si Jovito sa akin, tapos kay Papa, tapos pabalik sa akin. Parang may kung anong puzzle na unti-unting nabubuo sa isip niya. Nakita ko ang pagkagimbal sa mukha niya. Ang sakit. Ang pandidiri. Tinawagan ko ang numero, Feli, sabi ni Jovito. Ang boses niya ay halos bulong na lang. Tinawagan ko yung numero kanina nung maligo ka. Parang gumuho ang langit sa akin. Tumunog ang phone sa loob ng kwarto ni Papa. Patuloy ni Jovito. Tumingin si Jovito kay Don Severino. Ang mga mata niya ay punong-puno ng luha. Papa, sabihin mo sa akin na nagkakamali ako. Sabihin mo sa akin na hindi ikaw to. Katahimikan. Napakabigat na katahimikan. Tanging ang iyak lang ni Mina sa taas ang naririnig. Hindi nakapagsalita si Papa. Yumuko lang siya. At ang pagyuko niyang yon ang naging kumpirmasyon ng lahat. Hayop! Bulong ni Jovito. Sa dinami-dami ng tao, sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, bakit ang tatay ko pa? Binitawan ni Jovito ang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak ng phone sa sahig ay parang tunog ng pagkakawasak ng buong pamilya Almeda. Doon ko napagtanto. Ang bawal na pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin sa kalungkutan ay siya palang sisira sa lahat ng mahal ko sa buhay. At sa pagkakataong ito, wala nang aling salve na makakapagtakip sa amin. Wala nang ulan na makakapaghugas sa kasalanan namin. Andito na kami sa dulo. At ang tanging natitira na lang ay ang wasak na piraso ng aming mga buhay. Hindi sumigaw si Jovito. Hindi siya nagwala. Hindi niya kami sinaktan ng pisikal. Ang ginawa niya, tumawa siya. Isang tawa na hanggang ngayon, kapag naririnig ko sa panaginip ko, ay nagpapatayo pa rin ng balahibo ko. Isang tawang parang basag na bote, matalim, nakakasugat, at puno ng kawalan ng pag-asa. Namong, ang galing! Bulong niya habang nakatingin sa aming dalawa ni Papa. Ang galing nyo. Habang nagpapakapagod ako sa gitna ng dagat, habang tinitiis ko ang lamig at ang lungkot para lang may maipadala sa bahay na to, ang asawa ko at ang tatay ko gumagawa ng sarili nilang pamilya sa ilalim ng ilong ko. Jovito, anak, sinubukan siyang lapitan ni Papa. Huwag mo akong tatawaging anak. Ang boses ni Jovito ay parang kulog na nagpayanig sa buong bahay. Wala na akong tatay. Patay na ang tatay ko. Tumingin siya sa akin. Wala nang galit sa mga mata niya. Ang nandoon na lang ay pandidiri. Para akong isang maruming basahan na ayaw na niyang hawakan. Peli, sabi niya, napakalamig ng boses niya. Kuhanin mo ang mga gamit mo. Umalis ka sa bahay na to. Jovito, si Mina, ang anak natin. Wala kang anak. Putol niya sa akin. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng isang babaeng kayang pumatay sa dangal ng sarili niyang pamilya. Isasama ko siya sa Bacolod, sa kapatid ko. At hinding-hindi mo na siya makikita. Nung gabing yon, natapos ang lahat. Bit-bit ang isang maliit na maleta. Lumabas ako ng ancestral house ng mga Almeda sa gitna ng ulan. Wala akong mapuntahan. Wala akong madalingan. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang huling tingin sa akin ni Mina habang karga siya ni Jovito paalis. Yung mga mata niyang puno ng tanong. Yung mga kamay niyang gustong kumapit sa akin pero pinigilan ng sarili niyang ama. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Ang maliit na barangay sa Iloilo ay naging pugad ng tsismis. Sa palengke, sa simbahan, sa mga sari-sari store,
Ako ang naging bida sa bawat kwento. Ang babaeng pumatol sa biyenan. Ang asawang walang utang na loob. Pati si Aling Salve. Nalaman kong siya pala ang nagkwento sa mga kamag-anak niya. Siguro dahil sa galit o siguro dahil sa takot na madamay. Ang bahay na dati ay simbolo ng respeto. Ngayon ay iniilagan na ng mga tao. Si Don Severino, pinalayas din siya ni Jovito. Pinapili siya, ang bahay o ang dangal. Umalis si Papa. Hindi niya dinala ang yaman niya. Pumunta siya sa isang maliit na monasteryo sa labas ng probinsya. Nagbalat kayo bilang isang hardinero. Nagtatago sa ilalim ng mga halaman at panalangin. Isang taon ang lumipas bago ko siya muling nakita. Naglakas loob akong pumunta sa monasteryong yon. Nakita ko siya sa hardin. Nagdidilig ng mga rosas. Ang laki ng ipinayat niya. Ang buhok niya ay puro puti na. Yung matikas na Don Severino na minahal ko, wala na. Ang kaharap ko ay isang matandang lalaking balot ng pagsisisi. Papa, tawag ko. Huminto siya, pero hindi niya ako tiningnan ng diretso. Nanatili siyang nakatalikod. Peli, bulong niya. Bakit ka pa nandito? Gusto ko lang po kayong makita. Gusto ko lang malaman kung ayos lang kayo. Walang ayos sa atin, Feli, sabi niya. At doon niya ako nilingon. Puno ng luha ang mga mata niya. Ang pag-ibig na itinayo natin sa sugat ng iba ay hindi kailanman magiging tahanan. Isa lang itong kulungan na tayo rin ang gumawa. Nagsisisi po ba kayo? Tanong ko. Tumingin siya sa malayo. Araw-araw. Pero hindi dahil minahal kita, kundi dahil pinili nating saktan ang mga taong pinakaimportante sa atin para lang sa sarili nating kaligayahan. Masakit mawalan ng anak, Feli. Masakit mawalan ng dangal. Pero ang pinakamasakit ay ang tingnan ang sarili sa salamin at hindi na makilala ang tao doon. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Pag-alis ko sa monasteryong yon, alam kong wala na talagang balikan. Ngayon, nakatira ako sa isang maliit na paupahang kwarto malapit sa patahian ni Beng. Nagtatrabaho ako bilang mananahi. Simple lang ang buhay ko. Nagpapadala ako ng pera para kay Mina. Kahit na alam kong hindi yun tatanggapin ni Jovito sa pangalan ko. Ibinibigay ko yun sa kapatid niya. Palihim. Pinayagan ako ni Jovito na makita si Mina tuwing Sabado, pero sa ilalim ng mahigpit na bantay. Kapag kasama ko ang anak ko, hindi ko na siya mayakap ng tulad ng dati. May pader na sa pagitan naming dalawa. Ang mga mata niya ay may halong takot at pagtataka. At yun ang pinakamabigat na krus na papasanin ko habang buhay. Naisip ko, totoo nga yung sinabi ni Aling Salve. Ang kalungkutan ay hindi lisensya para manakit ng iba. Ang pagiging uhaw sa pagmamahal ay hindi sapat na dahilan para sirain ang lahat ng sagrado sa buhay. Minsan, kapag gabi at tahimik ang paligid, nararamdaman ko pa rin ang haplos ni Papa sa pisngi ko. Nararamdaman ko pa rin yung init ng mga sandaling akala ko ay ligtas kami. Pero kasabay nun ay ang lamig ng katotohanan na ang bawat sandali ng ligayang yon ay may katumbas na habambuhay na pagbabayad. Sa mga nakikinig sa kwento ko, huwag niyo akong tularan. Huwag niyong hayaan na ang pansamantalang ginhawa ay maging dahilan ng inyong panghabambuhay na pagkawasak. Ang pag-ibig na bawal ay parang matamis na lason. Sa simula ay masarap, pero unti-unti nitong papatayin ang lahat ng mahalaga sa'yo hanggang sa wala nang matira, kundi ang alaala ng iyong pagkakamali. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ang sarili ko, pag-ibig ba talaga yon? O gutom lang sa atensyon? Wala na akong sagot.
Ang alam ko lang, sa bawat pagpikit ko, andun pa rin ako sa malaking bahay na yon sa Iloilo. Naghihintay sa isang bagay na kailanman ay hindi na babalik. Ako si Feli. At ito ang kwento ng aking pagkakasala, ang kwento ng aking pagbangon, at ang kwento ng aking habambuhay na pagsisisi. 3 taon na ang nakakalipas simula nung gabing lumabas ako sa bahay na yon, bitbit ang maleta kong puno ng pagsisisi. 3 taon na rin simula nung huli kong marinig ang tawa ni Mina sa loob ng sarili naming kwarto. Dito sa maliit kong patahian, ang tanging naririnig ko na lang ay ang ritmo ng makina. Tik 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 tik. Isang mabilis at walang katapusang tunog na parang tibok ng puso na laging nagmamadali, laging kinakabahan. Minsan, kapag tumatama ang sikat ng araw sa mga alikabok na sumasayaw sa harap ng bintana ko, naaalala ko yung oratoryo sa Iloilo. Naaalala ko yung amoy ng kandila. Naaalala ko siya noong nakaraang buwan. Nakatanggap ako ng sulat. Hindi galing kay Jovito, kundi galing sa kapatid niya. Isang maikling balita na nagpabagsak sa akin sa gitna ng mga telang tinatahi ko. Wala na si Papa. Inatake siya sa puso habang nagbubungkal sa hardin ng monasteryo. Sabi ng mongheng sumulat sa akin, wala raw siyang huling habilin. Wala siyang huling salita. Pero nung linisin daw nila ang gamit niya, may nakita silang isang maliit na sapin ng unan. Isang bordadong panyo na may mga inisyal ko. FD. Hanggang sa huling hininga niya, dala-dala niya ang piraso ng pagkakamali namin. At hanggang sa huling hininga ko, dadalhin ko ang bigat na hindi man lang ako nakapagpaalam. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng pagkawasak ng buhay ko, siya lang ang tanging nakakita sa akin nung mga panahong pakiramdam ko ay hindi ako umiiral. Maliban na hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya? O sadyang ito na ang parusa ko? Ang mahalin ng isang taong naging dahilan ng aking pagbagsak? Isang Sabado ng hapon, nakita ko si Mina. Naglalakad siya sa tapat ng parke, kasama si Jovito at ang isang babae. Mukhang bago na ang buhay nila. Ang babae, nakahawak sa balikat ni Mina. Tumatawa sila habang kumakain ng ice cream. Si Jovito, mukha na siyang panatag. Wala na yung galit sa mga mata niya. Mukhang nahanap na niya ang katahimikang hindi ko na ibigay sa kanya. Nagtago ako sa likod ng isang puno. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo at yakapin si Mina. Gusto kong sabihin sa kanya na, anak, sorry. Sorry kung sinira ni Mama ang lahat. Pero nung makita ko kung gaano siya kasaya, kung gaano kagaan ang ngiti niya, nanatili ako sa dilim. Doon ko napagtanto ang pinakamasakit na aral ng buhay ko. Minsan, ang pinakamalaking sakripisyo na magagawa mo para sa mga taong mahal mo ay ang lumayo. Ang hayaan silang maging buo ulit, kahit na ang kapalit nun ay ang pananatili mong wasak. Bumalik ako sa shop ko nung gabing yon. Tumingin ako sa salamin. Ang mga kamay ko ay puno na ng tusok ng karayom. Ang mga mata ko ay may mga linya na ng pagkapagod. Hindi na ako yung Feliciana na maganda. Yung Feliciana na uhaw sa pansin. Ako na lang si Feli, ang babaeng natutong mabuhay sa piling ng sarili niyang mga multo. Maraming nagtatanong sa akin, Feli, bakit hindi ka na nag-asawa ulit? Bata ka pa naman. Ngumingiti lang ako. Paano ko ipapaliwanag sa kanila na ang puso ko ay parang yung ancestral house sa Iloilo? Maringal tingnan sa labas, pero sa loob, may mga kwartong nakalak na. May mga sulok na hindi na pwedeng pasukin ng iba kasi andun pa rin ang amoy ng nakaraan.
Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay may masayang katapusan. At hindi lahat ng bawal na pag-ibig ay nagsisimula sa libog o kasamaan. Minsan, nagsisimula lang ito sa isang taong malungkot na nakatagpo ng isa pang taong malungkot din. At sa mundong to, ang kalungkutan ay isang mapanganib na tulay. Kung nakikinig ka ngayon at nararamdaman mo yung lamig na naramdaman ko noon, kung nararamdaman mo na parang hindi ka nakikita ng asawa mo o parang nakakulong ka sa isang buhay na walang kulay, pakiusap, huwag kang lumingon sa maling tao. Huwag mong buksan ang pintong hindi para sa'yo dahil ang sandaling ligaya na makukuha mo ay parang panghiram lang ng init sa apoy. Sa huli, masusunog ka rin. At ang masakit, hindi lang ikaw ang madadamay. Pati ang mga inosenteng tao sa paligid mo, matutupok din. Hanggang ngayon, bago ako matulog, binubuksan ko ang bintana at tumitingin ako sa langit. Itinatanong ko pa rin sa sarili ko, naging masaya ba talaga ako? At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong bulong. Oo, naging masaya ako. Pero ang presyo ng sayang yon ay ang buong buhay ko. Hinding-hindi ko malilimutan si Jovito. Hinding-hindi ko malilimutan si Mina. At lalong hinding-hindi ko malilimutan si Papa. Ang bawal na pag-ibig ay hindi lang basta kwento ng dalawang taong nagkasala. Ito ay kwento ng pagpili. Pinili naming masaktan ang iba para sa sarili namin. At ngayon, pinipili ko namang tanggapin ang bawat latay ng parusang to nang nakataas ang noo. Tapos na ang kwento ko. Pero ang aral nito, sana ay manatili sa inyo. Huwag mong hayaang ang isang maling hakbang ay maging dahilan ng iyong habambuhay na paglalakad sa dilim. Salamat sa pakikinig sa aking tapat na pag-amin. Ako si Feli. At dito nagtatapos ang aking kasaysayan. Patawad at paalam.